Erica Recto. Today, we'll embark on a journey through of its most captivating landmarks, the Santo Niño Cathedral and the historic Calapan City Plaza. So, para sa aking first time, nakikita tayo sa Santo Niño Cathedral. So, itong palitan na natag ng San Aganis Agustinian Recollect ni Father Diego de la Madre de Dios sa Nacional. Itinagsi ko na ang Calapan bilang isang tindahan parokya na may yung mga tamay ng kalita. So, ang mga tamay ng kumedok, nasa nalapang si Jen or malapit ng sigat na sa kanilang isang Calapan. Sa unti-unting pag-unlad ng lungsod ng Calapan, kalaunan ay naging luklukan ng kapangyarihan ang Oriental Mindoro. Nasa mismong gitna ng Calapan matatagpuan ang Santo Niño Cathedral. Isa siyang simbolo ng pananampalataya at magandang halimbawa ng architecture. Ang katolikong simbahan na ito ay kilala sa kakaibang disenyo nito na talaga namang nakakaakit dahil pinagsama niya yung dating estilo at yung modernong hitsura. Maganda talaga. Paglapit mo pa lang, mapapahanga ka na sa ganda ng disenyo niya. At dito din makakahanap ka ng kapayapaan at pananalangin. Sabi nga sa kwento, natagpuan daw ito ng isang mangingisda ang orihinal na imahe ng Santo Niño at ito ay nakasurvive sa ilang lindol at bagyo. Kaya naman pala matibay ang pagkakagawa niya at siguro dahil na din sa malakas na pananalig at pananampalataya ng mga tao dito. Sa pagpasok natin sa simbahan is makikita natin ang malawag na interior na nagbibigay ng tahimik na kapaligiran, perfecto para sa tahimik na pagmumuni or panalangin. So ang matataas na kisame at mga altar na may magagandang pagkakagawa ay lumilikha ng isang pakaramdam ng kadakilaan na nagbibigay daan sa amin upang pahalagahan ang kasingigan na napunta sa pagbuo nito. So ang katedral na ito ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, ngunit isang kultural na palatandaan at sumasalamin sa mga halaga at kasaysayan ng lokal na komunidad. Meron lang po tayo dapat na ilang tandaan bago tayo pumunta. Unang-una po ay bawal po pumunta ng plato gamit ng flash. Pwede po tayo mag-picture pero may gamit ng flash. And pangalawa po, isidalang po natin ang mga taong nagdarasal na the place itself. So para sa ating pangalawang spot is nandito naman tayo sa Calapan City Plaza. So ang Calapan City Plaza is isang pangkasaysayan at pangkultural na destinasyon. So makikita sa pinakagitna ng plasang ito ang isang sementong gazebo kung saan pinapaligiran ng spiral na hagdanan. So sa pinaka-rooftop or taas ng gazebo is makikita natin ang isang mangyan katabi isang tamaraw. So itong tamaraw na ito ay isang buffalo endemic ng Mindoro. So ang mangyan naman na nakatayong yon ay isang katutubo sa isla ng Mindoro. So sa katabi ng gazebo is merong higanting Christmas tree kung saan pinapailawan gabi-gabi. So sa katabi ng gazebo is makikita rin natin ang sculpture ng mapa ng buong Mindoro. Pero dito is makikita lang natin ang 15 municipalities ng Oriental Mindoro. Andito ang Bulalakaw, Mansalay, Rojas, Bungabong, Bansod, Victoria, Gloria, Socorro, Pola, Pinamalayan, Calapan, Baco, San Teodoro at Puerto Galera. So para naman sa unang bahagi na makikita dito sa plaza is nandito ang sculpture ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Matagal na panahon na nang maitatag ang Calapan City Plaza. Isa ito sa naging sentro ng buhay ng mga taga-Calapan. At marami na rin siyang nasaksihan ng mga serbisyo, pagtitipon at selebrasyon. Nakikita nyo ba ang mga puno na yan? Sila ang saksi ng paglago ng Calapan City. So may mga ilan lamang po tayong dapat tandaan. Unang-una po dyan ay maging alisto po tayo sa tignan po natin ang ating surrounding. At kung gabi po tayo pupunta is wag po tayong pumunta sa mga madidilim na eskidita. Ingatan po natin ang ating mga personal belongings and mag-ingat po tayo sa pagtawid. We've explored 3 remarkable sites that showcase the Calapan rich history and natural beauty. Remember to
the local tradition and custom. I hope you enjoyed our tour. For more information, you can visit the Oriental Mindoro page.